Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, nasa harap nyo mga paps itong native guava na ginagawa kong bonsai. Kung lagi kayong nanonood mga paps ay naipakita ko na rin to maraming beses na. So ngayon, irilipat ko ito mga paps para mapalitan yung kanyang soil medium. Kasi around almost 3 years na siguro or more than 3 years na nandito ito sa pot na to, kaya kailangan ng palitan yung soil medium. Isa rin mga paps sa dahilan dahil mabilis na po itong matuyo. So kailangan ng guava, ng native guava ng sobrang madaming tubig mga paps. Hindi naman sobra, yung kailangan, gusto niya laging basa. So ito mga paps na soil medium na ito ay lagi nang natutuyo, ibig sabihin malapit na siyang ma-root bound or baka nga root bound na. So gusto ko siyang palitan. Isa rin sa dahilan yung parang wala na siyang nutrients. So ayan po mga paps, ayan ang aking native guava. So ayan mga paps, at ito nga yung aking native guava. Kung napanood niyo na po yung unang video nito, yung mga nauna, meron po siyang malaking branch dito sa part na to. Dito, hindi po itong mga bagong tubo na lang po ito. So pinutol ko na siya kasi hindi ako nagagandahan sa kanyang forma. Ito ay mga bagong branches na lamang yan. So ito yung napili ko na front. So medyo semi-cascade yung forma niya mga paps. So bago ko siya ililipat ng pot, dito ko po siya naisipang ilipat. Yan, dito muna. Kasi parang semi-cascade siya. At pangit yung pot na to para doon sa forma na semi-cascade. So dito ko muna siya ititrain as semi-cascade. So bago ko siya ilipat ng pot at magpalit ng soil medium, ipoprune ko muna siya mga paps para hindi siya mahirapang makarecover. So ayan po, umpisahan na nga nating mag-pruning. Unang-unang tatanggalin ko syempre itong mga malapit sa base kasi hindi po yan kailangan. So pag magpo-pruning po tayo mga paps, kung alin yung sa tingin nyo hindi kailangan, yun po yung tanggalin nyo. Habang tumatagal naman ay makikitaan nyo siya ng mga potential at kung ano yung magandang forma o itsura, tsaka na lang po tayo mag-adjust. So sa akin, hindi ako nagagandahan sa part na to kasi medyo cascading siya tapos masyadong malapit sa base. Tatanggalin ko po itong mga branches na to na nandito. So itong guava na to mga paps ay matanda na kasi mapapansin po natin pagka nagkakat tayo ng branches ay sobrang tigas na ng kanyang katawan. Kaya ito po ay from Yamadori mga paps. Yun. So yung dito pa lang po yung natanggal ko na branches sa baba, nakita na po na agad natin yung structure ng kanyang trunk, yung movement ng kanyang trunk. Ngayon, itong mga nandito, hindi ko muna to babawasan kasi green pa yung mga branches. So tatanggalin ko lang itong mga stub na patay na, yung mga pinagputulan para malinis. Pero hindi muna ako magpuprune dito sa part na to. Ayan, kung mapapansin nyo, parang may pads na siya dyan mga paps. So hihintayin ko muna na mag-brown yung branches niya, maging mature bago ko siya puputulan. Ngayon mga paps, dito muna ako sa back, itong back part. Ayan. Itong ginawa kong back branch, kung mapapansin nyo, yan, meron siyang dalawang branch dito na maliit. Tatanggalin ko itong nasa papunta sa dulo para mayroon na separation. Yan. Tapos itong mga nandito dahil medyo matured na yung kanyang branches, so mag-iiwan lang ako mga paps nitong isang
isang bud. Yan. So meron pong isa, dalawa. So iwanan ko itong isa lang para magkaroon ulit siya dyan ng more twigs, magkaroon ng separation. Yan. So, ganon din dito. So dito ay iwanan ko itong isa lang. Tatanggalin na natin itong patay na to na branch, pinagputulan, para malinis. So ayan po mga paps. So meron na siyang pads dito. So iayos natin konti. Ayan. So dito, itong isa na to, kung napapansin nyo po ito, kung nakikita nyo to, ito, so sobrang haba. Puputulan ko na rin hanggang dito. Mag-iiwan lang ako ng isang bud. Ayan. Para pag niripat natin, hindi siya mahirapang mag-recover mga paps. Kunti lang yung dahon na susuplayan niya ng tubig. Ayan. Ito, iusog ko lang ito konti. Usog natin konti. So ayan po mga paps, ano? Siguro nakikita nyo na yung padding dito sa part na to. So bawasan ko lang konti ito mga paps, para mas dumami pa yung twigs nya later on. Yun. So dito, itong branch na to, ganon din yung gagawin ko. So ayan mga paps, malinis na yung dito sa baba. Itong isa, iwanan ko itong isa na to mga paps, dahil baka magamit ko to later on pagka matured na siya. So ayan po mga paps, konting pruning pa lang ay unti-unti nang naibabalik sa dati yung kanyang shape. Ayan. Ito, puputulan ko na rin to mga paps. Nagbago yung decision ko para mas dumami ba yung twigs nya. Nag-iwan lang ako na tag-iisang bud. Tulan natin yan para so ayan. Susunod mga paps, dito na ako sa apex na part. So ayan mga paps, ito nga palang mga primary branches ay na-wire ko na yan dati, kaya itong mga tertiary branches na lang yung binubuo ko rito. Sakali namang mangailangan tayo ng panibagong branches, meron naman diyang lumalabas. Masipag naman magbigay ng branch itong native guava. Ito, linisin natin yan. Meron ditong branch na tumubo sa gitna, so tatanggalin ko yan kasi nakakaharang yan sa structure. Hindi natin masyado makita ang structure. Meron din tong sa taas na part. Yun. Napansin ko lang mga paps, ang medyo pangit dito sa native guava kasi minsan yung mga branch na pinuputol natin pag walang naiiwan na dahon, parang Benjamina mga paps, namamatay, biglang nagda-dieback. Kaya mga paps, pag magpo-pruning tayo, laging may maiiwanan na bud, yung healthy na bud, para pag nag-dieback siya, merong maiiwan.
Yun, malapit na tayong matapos mga paps sa pruning. Itong part na to, ito kung nakikita nyo po ito, merong isa dito ano. So i-wire ko yan para medyo bumaba kasi masyadong nakadikit doon sa leader. Ayan, i-wire ko muna itong isa na to. Ayan mga paps, mayroon pang isa rito na maliit, medyo wala sa ano. So i-bibend ko pa ng konti ito. So, ayan mga paps, kung makikita nyo po ano, yung ayos ng ating apex. So, dito sa part na to, medyo hollow itong part na to. So, kaya iniwan ko itong mga paps. Pwede kong iakyat yan dyan, tapos ipabalik ng ganon. Or kung may tutubo po dyan na panibagong branch, yung pwede nating ilagay dyan. Yan, kasi ito ay kailangan i-correct po. Ito masyadong mahaba, tapos masyadong hollow. So, sana ay may tumubo dyan. Pero kung wala, ito pong isa na naiwan yung gagamitin ko dyan. So yan na po itsura niya. So po-proceed po tayo mga paps sa repotting. Umpisahan ko po yung repotting sa pag-uproot na nitong material na to. Ayan. So nilalagyan ko po mga paps ng mga bato sa ibabaw para hindi maubos yung lupa. So bawat pagdidilig ay natatapon yung lupa. So, uproot muna natin. Sana ay healthy yung roots. Yun. Ayan mga paps, wala siyang securing wire. Ilusin ko muna itong soil kasi parang mukhang dikit na yung roots dito. Ilusin natin yung mga gilid. So ayan nga mga paps, at root bound na itong ating material na native guava. Kaya napakabilis na niyang mag-dry. So yun. Root bound na mga paps ano. So palit na talaga ng soil medium. Ngayon ilulusin ko muna dahan-dahan itong kanyang soil. Ingatan ko lang na hindi masyadong ma-damage yung roots. So, ang paglusin mga paps ng soil, papalabas. So, as much as possible, konting soil medium lang yung mabawas. Hindi lahat-lahat para hindi mag-dry yung roots niya at hindi siya mamatay.
So maganda rin ito mga paps, maganda itong time na pag-repot kasi medyo umuulan na. Hindi agad-agad madadry itong roots ng guava. Kasi yung guava po mga paps ay ang gusto niya yung medyo matubig, mga paps, laging basa. So medyo mahirap na ngang ilusan mga paps, dahil sobrang siksik na talaga yung roots. Pero tsagaan natin dahan-dahan hanggang sa mabawasan natin yung soil medium, at kahit 30% lang ng dating soil medium yung maiwan. After nito mag-root pruning na rin ako. Babawasan ko yung roots na yan mga paps para doon na siya sa bagong soil medium padami ang roots. So ayan po mga paps, satisfied na ako doon sa natanggal ko na soil. Ayan po itsura niya sa ilalim. So itong mga nakalabas na ng mga roots, tatanggalin ko po yan. Ipuprune na natin yan. So pag mga ganitong medyo maselan sa tubig na materyales, ay wag po nating ubusin yung soil medium pag magre-repot para hindi siya mahirapan. So ang ganda po ng growth. Ibig sabihin mga paps, maganda yung tubo niya pag ganitong marami siyang hair-like na roots, yung mga fibrous roots. Maganda yung soil medium natin. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pag ganyan po na fibrous roots yung mga roots ng ating material, ibig sabihin healthy po yung material natin at maganda yung soil medium na gamit natin. Okay. So ayan na siya mga paps, na root ball na. So kailangan na lang ay ilagay dito sa panibagong training pot niya. So ang gusto ko ay ganyan, semi cascade. So hindi ko po siya ilalagay ng direkta dito. Maglalagay po ako ng extension pa. Para maipakita yung kanyang pagka semi cascade na ganyan. So meron ako dito mga paps styro. Ayan, nilagyan ko na po siya ng tali. So gagamitin ko ito as extension. Ganyan po ang mangyayari para maipakita yung pagka-cascading nitong aking material. Ganyan po. Kasi kung dito, medyo lulutang yung kanyang roots. So para nakalubog pa rin yung roots niya, dito ko po planong lagyan ng extension. Ganyan. So ganyan ang mangyayari mga paps. So tara at fill up pa na natin ng soil medium. So dito nga pala mga paps, ang soil medium na gagamitin ko, river sand na may halong garden soil. Para meron na rin diretso pataba yung soil ng para sa bayabas, sa native guava na material natin. At the same time, hindi po kaagad matutuyo. Kasi gusto po ng bayabas ng native guava na medyo basa palagi, mga paps. So, pero lalagyan ko pa rin siya ng pumice sa ilalim para mabilis naman yung drainage. Hindi na nagkakaroon ng mas maraming tubig, sobrang tubig. So ito na nga mga paps, at pinapan ko na ng pumice yung pinaka-unang layer niya para po maganda yung drainage. Yan po ang ginagawa ko sa mga nire-repot ko, lalo na yung mga medyo masilan. So yan na po siya mga paps. Ito gagamitin natin to sa ibabaw, itong securing wire. Tapos lalagyan ko na rin ng river sand. So medyo basa na po yung river sand dahil maulan po, kaya hindi na kailangan magdilig. May halo po itong konting garden soil mga paps. Hindi ko po pinupurong river sand kasi napakabilis po matuyo pag purong river sand.
Ayan, ilalagay natin mga paps yung extension. Ayan. Bawasan natin kunti para medyo lumubog. Kahit ano mga paps pa maisipan nyo na pwedeng gawing extension, pwede nyo ilagay. Hindi lang styro ang pwede. Ayan, pwede na yan mga paps. Ngayon pipilapan ko na rin dito. Lalagyan ko nga pala ng mga bato dito mga paps para safe yung ating soil medium na hindi matapon. So ayan na po mga paps at isusukat na natin yung material natin dito. So, makikita nyo mga paps, tamang tama, no? So, ayan po ang itsura niya mga paps. Semi Cascade na native guava. So, sisecure ko na po siya gamit itong securing wire na aluminum. So, ayan mga paps, sisecure ko na siya, no? Pero lalagyan ko po muna nitong bunot ng niyog itong dito sa part na to ng roots para po hindi siya ma-damage nitong wire at hindi rin po mag-dry, ano? Kasi naka-expose po siya. Yan. So medyo hihigpitan ko ito mga paps dahil nasa ibabaw po siya ng pot, nasa extension lang. So pagka dinapuan po siya ng manok o kung ano man na hayop dyan, ay hindi po siya agad-agad malalaglag, ano mga paps. Yan, sa tingin ko ay okay na to, secured na. So, hindi na po basta-basta madadry itong mga naka-expose na nibari niya, mga roots. So ngayon mga paps, pipilapan ko na to ng soil. So yan ang itsura niya mga paps, lalagyan ko na yan ng soil. So yan, sisiksikin ko po rito ng maigi kasi medyo hollow dito para hindi madry yung mga roots natin dyan. Siksikin natin ang soil medium. So sa bawat pagdidilig natin itong mga paps, mababawasan po yung kanyang soil. So, kaya dadagdagan na lang natin pagka napansin natin na kumukunti yung soil niya. Yan, sa tingin ko ay siksik na yan sa ilalim. So ito na lang sa ibabaw.
So ayan, tapos na mga paps, ganun lang man po kadali. Mga paps, ayan po at natapos ko nang mairipat yung ating semi-cascade na native guava. So kung mapapansin nyo mga paps, napakalaking pagbabago sa itsura niya ngayon. Ayan na po siya. So ito po ang back. Yan. So ito na lang ang problema ko, wala pang primary branch na lumalabas dito. Sana ay may tumubo pa dyan, ano. Tapos kung wala naman, itong isa na to, ito yung gagamitin ko dyan. So ayan na. So almost kumpleto na po yung mga sides niya ng branches. So kailangan ko na lang magparami ng twigs at konting ramification pa, ano mga paps. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po ay meron po kayong natutunan, ano mga paps. So ako po ay baguhan lang din sa pagbobonsai, kaya kung meron po kayong comment, iwanan nyo po sa comment section para mai-apply ko po sa aking mga bonsai at sa mga susunod ko pang gagawin. So yun lamang mga paps. Doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, anyayahan ko po ulit kayo na mag-subscribe at click nyo yung notification bell para updated po kayo sa update nitong aking mga bonsai at sa mga bagong bonsai video na aking i-upload. Doon po sa palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawa. Yun lamang po, magandang buhay at happy bonsai.